Guys, nandito tayo sa likod ng MUA, SM by the Bay. I-update natin itong reclamation. Parang kilan lang kasi ito ay puro pa tubig, pero ngayon ito nang itsura ng dagat sa likod ng MUA. Sobrang napakalapad na ng reclamation. Parang kailan lang ito ay puro pa karagatan, pero ngayon parang akala mo ay disyerto na. At nakikita natin yung mga nagtataasang mga crane at parang may tilang may tinutusok na bagay. Siguro yan ay pag-testing sa lupa kung ito ba ay matigas na o hindi. Grabe ang lalaki ng mga crane na yan. Ilang crane ang nakikita ko dito, guys. Meron pa sa dulo. At nakikita ko rin ang sandstorm. Ito kasi, guys, ay buhangin. Ang buhangin pag nahanginan, talagang liparin yan. Isa pa ito, ganun din, halos pare-parehas ang activity na ginagawa nila. Parang may bagay na tinutusok sila. Yan kasi, guys, ay kailangan nilang testingin ang lupa kung ito ba ay matigas na o hindi. Kasi minsan, mayroong mga portion na parang may natrap na hangin o halo sa ilalim. So kailangan nilang testingin o tusukin para lumabas ang hangin na yan. So yan yung ginagawa nila para matesting ang tigas ng lupa. Ito kasi, guys, ay alam naman natin na tatatayuan yan ng mga nagtataas ng mga building. Parang katulad lang din sa MUA. Ang MUA ay reclamation lang din ito. So ito ay ang extension na kung saan mga ilang taon lang pag natapos ito ay sigurado patayuan na rin ito ng mga casino and mga hotel. At iba-iba pang building, condo, At thinking, pag sinabing building, minsan umabot ito ng 100 stories. So kailangan talaga ang compaction na gagawin dyan. Itong reclamation, guys, ay ilang taon na bago ako nag-umpisa dito. Pero hanggang ngayon, puspusan pa rin ang pag-compact. At may nakikita din ako sa dulo na tuloy-tuloy pa rin ang pagbubuhos ng buhangin. Dito tayo nakatayo, guys, sa may SM Sky, sa MUA. So ang ganda dito. Pwede kayong mamasyal, guys, pwede kayong pumunta dito mag-picnic. Meron sila kasing parang artificial na playground na kung saan pwede kang umupo at mag-chika-chika kasama ang iyong mga tropa. Pero anyway, guys, dito tayo sa reclamation. Ang pinunta natin itong reclamation dahil nga minsan-minsan lang tayo nag-update dito. So gusto ko malaman din ng ating mga kababayan kung ano na ang nangyari dito sa likod na bahagi ng MUA. So yan po ang sitwasyon dito. May nakikita din ako mga sasakyan, dump truck. So sa isang construction, hindi talaga mawawala yan. Ang dump truck, backhoe, loader, mga roller, ganyan ang equipment palagi. At saka lalong-lalo na yung mga crane. Ang mga crane talaga napaka-importante yan dahil yan ang nagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. So thinking this is construction and this is reclamation. So may mga bagay na bubuhatin talaga. At speaking of bagay, talagang mabigat, Ilang tuni-tunilada ang bigat niyan. So kailangan talaga ng crane. So yan, So halos abot ng ating matanaw ay lupa na. So parang kilan lang. Parang nakakalungkot din na isipin na ang dating karagatan, ito na ang itsura. So anyway, speaking of reclamation, guys, ito ay constructed or ang contractor nito ay China. Thinking, guys, ang issue kasi dito, ilang isla na ng Pilipinas ang kinakamkam ng China. So ang iniisip ko palagi, ito ba pag natapos na ay makontrol kaya ng Pilipinas or
Ang mga tao ba or ang business ba na tatayo dyan ay makinabang ang Pilipinas o baka mas lubos na makinabang ang China. Alam niyo minsan ano pag nandito ka at nakikita mong may namasyal ng mga Chinese, parang tila bang natutuwa sila no na may tinatayo o may reclamation diyan. Parang ang naisip ko sa kanila palagi ay parang iniisip nila na may lupain na sila dito sa Pilipinas. Hindi kaya itong reclamation ay binigyan lang natin ng lupain ang China sa ating bansa. So sana nga guys sana itong reclamation maging maayos or makatulong ito sa pag-unlad ng ating bansa. Kasi alam naman natin na ang issue sa Pilipinas at China ay lalong umiinit. Lalo na ngayon, may issue na naman na may portion naman ng Batanes na gusto nilang kamkamin. So tayo naman ay pumapalag din tayo pero isipin natin ang China ay napakalakas na bansa at wala naman talaga tayong lakas na para labanan sila. At kaya tayo binubuli or kaya tayo inagawan o kinakamkam ang lupain ng ating bansa dahil alam naman nila na tayo ay mahina at wala naman tayong kakayahan na labanan sila. Ang isa lang sana sa aking hiling na sana ang susunod na maging presidente sana yung ipaglaban ang West Philippine Sea laban sa China, hindi yung basta-basta lang pinamimigay ang ating lupain o ating mga isla. Dahil bilang isang Pilipino, masakit din sa kalooban na ang ating lupain o ating mga isla ay unti-unti lang kinukuha ng China. So, makikita mo ang diferensya ng isang presidente na talagang may pagmamahal sa bansa, yung pinaglalaban ang mga isla, hindi basta-basta pinamimigay. Kaya napakaya halaga po na sana sa sunod na eleksyon ang piliin natin ay yung presidente na ipaglalaban ang isla ng ating bansa.